Totoo ang Panginoon, nariyan siya sa iyong buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 3, verses 31 to 36, and I read it for you. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth belongs to the earth and speaks about earthly things. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, yet no one accepts his testimony. Whoever has accepted his testimony has certified this, that God is true. He whom God has sent speaks the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has placed all things in his hands. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not see life, but must endure God's wrath. Minsan tayo po ay napapatanong, totoo bang may Diyos? Ang Diyos ba'y natutulog? Ang Diyos ba'y nakakarinig sapagkat hindi pa natutugunan ang ating mga panalangin? May pagdududa, may pagtatanong, mayroong pagkalito, at minsan may pagtatampo. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang patunay at paalala na rin sa atin na ang Diyos ay totoo. Siya ay nagmula sa taas, nagmula sa Diyos, bumaba dito sa mundo upang ipamalas sa atin ang dakilang awa at pagmamahal ng Ama. At ang anak na ito ay nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat. Tanda ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin na hindi tayo iniwan. Siya ay nakisama sa atin. Siya ay nakiramdam sa atin. Naranasan niya ang ating mga dinaraan ng paghihirap, kaya alam niya ang ating mga nararanasan sa kasalukuyan. May pagtatanong, masama po ba ang magtanong? Masama po ba ang magduda? Masama po ba minsan kung magtampo ka sa Diyos? Kung ang mga ito ay nararanasan mo, idala mo ito sa panalangin. Sabihin mo, ibuhos mo lahat ng iyong nararamdaman sa Panginoon sa panalangin. Magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. God appreciates our honesty every time that we pour out our hearts to Him. Totoo ang Diyos. Ito po ang malinaw na nasasaad sa ating binasang Biblia sa araw na ito. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, yet no one accepts his testimony. Whoever has accepted his testimony has certified this, that God is true. Tanggapin mo ang mga sinasabi sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ang patotoo ni Kristo tungkol sa Ama. Tanggapin mo siya ng buong buo sa iyong puso. Maibsan ang pagdududa. Matatanggal ang pagkalito, masasagutan ang lahat ng mga katanungan sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, patawad po sa mga panahon na kami po ay nagdududa sa iyong presensya. Nawa ang lahat ng aming pinagdaraanan sa kasalukuyan, lahat ng aming mga katanungan, lahat ng aming mga pagkalito ay maibsan sa pamagitan ng iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.